Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong binigay mo sa amin. Nasamba ka namin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na bigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon. O Diyos, dalangin namin ang banal mong Espiritu ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sino po ang sinalubong yung bagong taon ng masaya? Sino ang sumalubong sa bagong taon na may mga problema agad? May mga problema agad. Hindi na mawawala yun. Po, kasama na sa buhay natin yun. Pasalamat natin sa Diyos ang lahat ng bagay, ano man yung nagaganap. Amen po. Ano man nagaganap. Amen po. Po, mayroon po ba kayong mga Bible? Amen. Kung mayroon kayong mga Bible, buksan niyo po yan sa Lucas, chapter 19, verse 10. Ang sabi po dyan, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Amen. Napaka-positibo po niya, no? Ang anak daw ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Tinutukoy po dyan ang ating Panginoong Hesus, yung sinasabing anak ng tao. Po. Siya po ang ating Panginoong Hesus. Ito po may pamagat na no one left behind. No one left behind. Walang maiiwan. Walang naiiwan. No? Ang salitang no one left behind ay isang prinsipyo na malawak na kinakailangan ng mga puwersa ng Estados Unidos. Partikular daw ito sa Marine Corps. Ito ay nangangahulugan na walang sino mang maiiwan sa likuran, lalo na sa mga sitwasyon ng labanan o panganib. Ang mga sundalo ay inaatasan na gawin ang lahat ng makakaya upang iligtas ang kanilang mga kasama. Kahit na ito ay nangangahulugan ng paglalagay ng sarili sa panganib. Ito daw ay tinuturing na moral obligation ng mga Marine. Ang no one left behind ay hindi lamang isang prinsipyo, kundi isang kultura na nagbubukas ng pag-asa at tiwala daw ng mga sundalo sa isa't isa. Ito ay nagpapatunay na ang bawat sundalo ay mahalaga at walang sino man ang maiiwan. No? Walang sino man ang maiiwan sa likuran at sa hindi magandang kalagayan. Ngayon, sa konteksto ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon o ng sermon, ang no one left behind ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. No? Tumutukoy ito sa pag-ibig ng Diyos na kasama ang lahat ng tao at walang sino mang hindi mahalaga sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoon Diyos. Sa ating mundo ngayon, madalas natin nakikita ang mga taong naiiwan. Sino po dito sa pamilya niya, mayroong naiiwan. Iniiwan ng asawa, iniiwan ng magulang, no? Sa mundong ito, madalas na nating nakikita, parang normal na, yung salitang naiiwan. Naiiwan ng boyfriend, naiiwan ng girlfriend, no? Kultura, parang ganun pala kultura. Nakikita na natin, parang normal na may mga taong naiiwan, mga taong hindi kasama, at mga taong hindi pinapansin. Ngunit ang Diyos ay may ibang plano, mga kapatid. Ang Diyos ay isang Diyos na nagmamahal sa lahat at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. No? Ang ating mensahe ngayon ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay dumating upang hanapin daw at iligtas ang mga nawawala. Ito ay isang malinaw na mensahe ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao, lalo na sa mga taong naiiwan at mga taong hindi pinapansin ng lipunan. Mga kapatid, kung sa US Marine, no one left behind. No? Yung kanilang laging
parang ganito, mandato na sa kanila yon. Nilagay na sa kanila yung kaisipan. Walang maiiwan. No? Higit sa Diyos. Kung sa US Marine, no one left behind. Sa Diyos, ganun din. No one left behind. Kalooban ng Diyos, walang sino man maiiwan. Amen? Bakit? Bakit yun ang kalooban ng Diyos? No one left behind. Walang sino man ang maiiwan. Kasi ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. Amen? Ang Diyos nagmamahal sa lahat. Pinansin ng Diyos ang lahat ng tao. Ang buhay niya para sa lahat. Inialay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Hindi lang para sa iilan. Inialay ng Diyos, inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa lahat. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay nagmamahal na Diyos. Ang sabi na, lagi natin itong naririnig, 1:3:16. Sino kabisado? John 3:16. Kabisado na natin yan. Kahit nga napagkit eh. Di ba? For God so loved the world, that He gave His only Son. That whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya daw sa bugtong na anak na si Jesus ay bibigyan niya ng buhay na walang gan. Mga kapatid, ito ay nagpapahayag na hindi gusto ng Diyos na may maiiwan. Yung John 3:16, no? Bisa kabisado lang natin. Pero yung John 3:16 na yun, kapag ninamnam mo yun ay nagpapakita at nagpapahayag na ang Diyos ayaw niyang mayroong maiiwan. Ano ibig sabihin, Pastor Romel, na may maiiwan? Kasi talagang may maiiwan. Sino yun? Ito yung mga tao na hindi sumampalataya. Kasi sabi doon, for God so loved the world. Mahal na mahal ng Panginoon, umiibig ang Diyos sa tao. Yung world na ginamit doon, hindi yung sanlibutan, kundi yung tao. Inibig ng Diyos ang tao ng lubos. Kaya ang sabi doon, ibinigay yung bugtong na anak. Di ba? Ang sarap noon, binigay niya regalo. Kaya nga nung nakaraan, ang mensahe natin doon sa Pasko John 3:16, magandang regalo ng Diyos ay ang ating Panginoon Diyos, na si Jesus. Di ba? Ngayon, for God so loved the world, nagmamahal siya, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. At tumantong yon hanggang sa krus ng Kalbaryo, namatay ang ating Panginoon. Ngayon, ano ang gagawin? Merong ginawa ang Diyos. Nagbigay, kasi nga ang Diyos, nagmamahal, umiibig sa lahat ng tao. Kaya yung ginawa ng Panginoon sa krus, yun ay pagpapakita ng lubos na pagmamahal ng Diyos sa tao. Kapatid, ramdam mo ba nang minahal ka ng Diyos? Amen. Kaya lang, sabi ko nga, yun ay nagpapakita ng ng no one left behind. Walang maiiwan. Bakit? Kasi nga may maiiwan. May mapapahamak. Kaya nga tayo binigyan ng mandato ng Panginoon. Go, preach the gospel. Lahat ng sumampalataya. Mandato na. Utos na ng Panginoon, ipangaral natin ang mabuting balita. Bakit? Kasi nga gusto ng Panginoon, no one left behind. Walang maiiwan. Bakit nga? Ang kulit ni Pastor, Kasi may maiiwan. Sino yung maiiwan? Sino yung maiiwan? Yung hindi sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Alam niyo, ang mundong ito, ang daming kinikilalang reliyon. Pero hindi lahat ng reliyon nagpapahayag na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ay anak ng Diyos. Tayo, yung ating, gamitin ko yung salitang reliyon, tayo, kinikilala natin si Kristo bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, binigay yung kanyang buhay, namatay, na buhay na magmuli. Amen? Bakit? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No one left behind. Ayaw ng Diyos. Kaya, inialay niya yung kanyang buhay. Kaya lang may gagawin ng tao. Anong gagawin ng tao? Ginawa na ng Diyos yung kanya Nialay niya na yung kanyang sarili, nialay niya ng kanyang buhay, namatay siya sa krus. At ang noon, kapag nanampalataya ka sa kanya, bibigyan ka na niya ng buhay na walang hanggan. Ganun lang kasimple, Pastor Romel, oo. Ganun lang.
Pag nanampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kapatid, ligtas ka na. Amen? Mahirap bang maligtas? Hindi. Pinadali nga ng Diyos eh. Manampalataya ka doon sa binigay niya na bugtong na anak, na pagpapakita ng pagmamahal sa tao, si Kristo. Pag nanampalataya ka, may buhay ka ng walang hanggan. Ngayon, sabi ko nga, ba't may maiiwan? Kasi nga, mayroong hindi sumasampalataya. Amen? Pastor Romel, naniniwala ako. Alam nyo, iba'y naniniwala ka lang. Kailangan mo sumampalataya. At kapag sumampalataya ka kay Jesus, kailangan follower ka niya. Tagasunod ka niya. Siya ang master mo. Servant ka. Tagapaglingkod ka ng ating Panginoon. Amen? Kapatid, kasunod nun. Yung pagsampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, no one left behind. Ayaw niya na may mapapahamak. Dahil nga mahal ng Diyos, umiibig ang Diyos. Sakop ng pag-ibig na ito ang lahat ng tao. Yung John 3:16, sakop lahat ng tao. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Lahat ng tao, inibig. Amen? Nagkakaliwanagan po tayo. Lahat ng tao, inibig ng Diyos. Sakop ng pag-ibig na ito ang lahat ng tao. Sakop nito ang mga makasalanan. Sino makasalanan dito? Ako. Amen? Lahat tayo makasalanan. Sakop tayo noon. Nung pag-ibig na yon. Mabuti na lang, nakakilala natin ang Panginoon. Mabuti na lang sa gitna ng ating pagkakasala, nagpakilala sa atin ng Panginoon at yung pakikipagtagpo sa atin ng Panginoon na yon, nanampalataya tayo sa Kanya. At pagkatapos nating manampalataya, sumunod tayo sa Kanya. Sabi ko nga, follower ka eh. Sino dito magaling na follower? Sa mga artista, sino pinapollow nyo? Alam nyo ang buhay. Di ba? Ganyan noon. Alam mo ang buhay pag pinag-usapan noon si Nora Honor. alam mo yung buhay ni Nora Honor. Si Vilma Santos, alam mo bakit? Tagahanga niya ako eh. Follower niya ako eh. Sa Instagram. Di ba? Follower. Sa Facebook. Alam mo. Bakit? Kasi nga sinusundan mo yung buhay niya. Kapatid, ganun din. Ganun din. Dapat follower tayo ni Jesus. Salamat na lang. Sa kabila ng ating pagkaasala, nakakilala natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon, ano gagawin natin kung follower tayo ni Jesus? Gusto niya, no one left behind. Ang gagawin natin? Walang maiiwan. Kapatid, kung si Jesus gusto niya na walang maiiwan, nawa tayo mga tagasunod ng ating Panginoon, ganun rin yung ating kaisipan. Walang mapapahamak. Paano gagawin natin kung walang mapapahamak? Bukas natin ang ating mga bibig, ipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. Yung good news. Ano ba yung good news? Namatay si Kristo para sa iyo, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Hindi kailangan pakikipagtalo. Ipahayag mo kung gaano tayo inibig ng Diyos, kung paano ang Diyos naghahangad ng na ang tao ay maligtas. Ang tao, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na ang tao mapupunta sa apoy. Alam niyo, para kanino ang impyerno? Hindi ang ginawa ng Panginoon para sa tao. Kasi umiibig ang Diyos. Ginawa ng Panginoon Diyos ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Yung mga sumunod kay Satanas, ginawa yun. Para sa kanila yun. Ba't may mga taong pupunta? Kasi nga, hindi ka follower ni Jesus. Hindi ka follower ni Lord. Kanino ka follower? Kaya kung saan pumunta si Satanas, doon ka napupunta. Kaya napupunta at napapahamak ang tao kasi nga pinapalo niya si Satanas. Nahunawaan niyo ako mga kapatid. Hindi po tayo judgmental. Tinatalakay lang po natin. Dati tayong follower ni Satanas. Follower ako dati ni Satanas. Kung ano yung gusto ni Satanas, ginagawa ko.
Salamat na lang, nakilala ko ang Panginoon, nakilala ninyo ang Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon. At yung Panginoon na ito, ginawa niya tayong tagasunod. Go and make disciple. Turuan nyo daw sila na sumunod. Follower. No one left behind. Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na may maiiwan. At nawa, tayo, kung yun ang kalooban, kaisipan ng ating Panginoon, nawa ang mga anak ng Diyos, nawa ang mga taong nakakilala kay Kristo, maging damdamin, nagmamahal din tayo sa lahat ng tao. Mga kapatid, kung may mapapahamak, sila na lang yun. Choice mo yan. Amen? Basta ginawa mo, yung lahat ng magagawa mo, para sa tao, pinuntahan mo, ipinahayag mo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Choice na nila yun. Ang mahalaga, ginawa mo. Amen? Tingnan ninyo, may nagtiyaga sa atin. May nanalangin sa atin. May mga lumuhod sa atin. Lord, alang-alang kay Romel, Panginoon, niligtas mo siya. Nanay ko, tatay ko, niluluhuran ako. Umuwi ako ng lasing na lasing. Niluluhuran ako. Kala nila natutulog ako, nilelehan sa unang nanay ko. Sa isip-isip ko, hindi niyo ako mapapabago. At totoo naman, hindi ako napabago ng nanay at tatay ko. Pero, yung kapangyarihan ng kanilang pananalangin, mayroon dating yun. Ino-honor ng Diyos yun. Hindi ako nabago ng nanay at tatay ko, pero binago tayo ng Panginoon Diyos. No one left behind. Amen. O kapatid, mahal mo sa buhay. Ba't di mo idulog? Ba't hindi mo idluhod ng pananalangin sa ating Panginoon? Panginoon, mahabag ka, maawa ka. Sabi ko nga, choice na lang nila yon. Amen? Anak natin, inaralan natin, tinuruan natin, dinala natin sa loob ng simbahan. Ngayon, kung sila'y mapahamak, masakit sa atin. Pero pinili nila yun eh. Choice nila yun. Kapatid, ikaw, anong pinili-pili mo? Kapatid, basta lagay natin sa isip natin, no one left behind. Para tayong mga marine, nasa digmaan, ang commander-in-chief natin, ang Panginoon Diyos. Nilalagay ng Panginoon Diyos yung salita na yon. Walang maiiwan. Amen? Gawin ninyo ang lahat. Parang makasalanan ng mga tao nagkakasala, maligtas. Kanino minandato ito? Kanino inuutos? Sa iyo, sa akin, sa atin lahat, ng mga nakilala ang Panginoong Yesus. Mandato niya. No one left behind. Romel, walang maiiwan. Amen? Alam niyo, yung kapitan, paglulubog ang barko, ay si brother, seaman, tama ba? Tama ba? Kung sakali, hindi pa naman na-experience si brother yung paglubog yata ng ang kapitan ang huling aalis. Huling aalis sa barko. Alam niyo, ganun din ang mga mananampalataya. Ganun din. Yung malasakit. Wala dapat maiiwan sa barko. Sabi nung kapitan. Lulubog ito, mawawala ako. Pero yung mga tauhan ko, ligtas. Dapat yun ang damdamin ng mga mananampalataya. Amen. Damdamin po ba natin yun? No one left behind. Kapatid, may maiiwan. May maiiwan. Ano gagawin natin? Luhod. Pray. Ipakita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano binago ng Diyos ang ating mga buhay. Alam niyo, pinakamagandang patotoo, buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sakop ng pag-ibig ng Diyos ang lahat ng tao. Ang mga makasalanan. Ang mga hindi mananampalataya. No? Ang sabi nga ng 2 Pedro 3:9, ang Panginoon na hindi nagpapasya sa kanyang hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, na gaya ng inaakala ng ilan. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Alam niyo, kapag binasa niyo po yan, yung kabuuan ng 2 Pedro chapter 3,
No? Basahin niyo po yan. Yan po ay tumutukoy sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Pag binasa niyo po yan. Kasi ang mga tao lagi sinasabi, tagal na sinabi, babalik ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Nasaan si Jesus? Ba't hanggang ngayon hindi bumabalik? Alam niyo, ayun nga eh. Kaya siya hindi bumabalik dahil gusto ng Panginoon ang lahat ay makapagsisi. Kaya hanggang ngayon, hindi bumabalik. Tagal-tagal na sinula yan, sinasabi, maliit pa nga ako nun, sinasabi, babalik ang Panginoon, babalik ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Sabi ng ilang tao. Saan? Bumalik na ba? Kaya lang sabi ng Panginoon sa 2 Pedro, ang sabi po dyan, sabi ni Pedro, no? Ang sabi, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Nagtitimpi ang Diyos. Huwag muna. Parang ganun. Maraming mapapahamak. Nagtitimpi, hindi pa bumabalik. Kapatid, di ba? Pagpapaan yan, mensahe yan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi pa siya bumabalik dahil maraming mapapahamak. Kung dumating ang Panginoon ngayon, yung mahal mo sa buhay, ligtas na ba? Tayo. Sigurado ba tayo ligtas na tayo? Minsan may kinausap ko sa church, kung kukunin ng Panginoon ang buhay mo, saan ka pupunta? Hindi ko po alam. Alam mo, alam ng mga mananampalataya ni Kristo kung saan ka pupunta. Hindi tayo nilagyan, hindi tayo inaralan ng Panginoon na kung saan parang nakalutang ka. Na pagdating mo sa langit, hindi ka palaligtas. Pagharap mo sa Panginoon, hindi ganun. Kapag sumampalataya ka kay Kristo, follower ka niya, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon Diyos. Kapatid, kapag kinuha ng Panginoon ang buhay mo, ligtas ka. Amen? Sakop ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya, sakop ng pagmamahal na yun, umiibig ang Panginoon. Sino pa? Ano pa ang sakop ng pag-ibig ng Diyos? Ang mga mahihina at mga nangangailangan. Sino daw? Ang mga mahihina at mga nangangailangan. Sa Matthew 25, 31, 46, binabanggit dyan yung pagbabalik rin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, basahin nyo assignment po sa assignment. Matthew chapter 25, verse 31 hanggang 46. Pero basahin nyo na hanggang 1. Tapusin nyo yung buong chapter. Alam nyo, pag binasa nyo po yan, ang sabi, pagdating ng Panginoon, hihiwalay niya ang tupa at ang kambing. Hihiwalay niya ang mga makasalanan at ang mga mananampalataya. Sasabihin daw ng Panginoon sa mga mananampalataya niya, nakulong ako at ako'y iyong dinalaw. Nagkasakit ako at ako'y iyong dinalaw. Parang ganoon. Nagutom ako, pinakain mo ko. Sasabihin nung nanampalataya, Panginoon, kailan ka nagutom na pinakain kita? Kailan ka nakulong na dinalaw kita? Kailan ka nagkasakit na pinuntahan kita? Kailan yun, Panginoon? Sabi ng Panginoon, yung ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa akin. Amen? Tapos yung binalingan ng Panginoon, yung hindi mananampalataya, nakulong ako, hindi mo ako dinalaw. Nagkasakit ako, hindi mo ako pinuntahan. Nagutom ako, hindi mo ako pinakain. Kailan, Panginoon, ka nagutom na hindi kita pinakain? Kailan yun? Na nagkasakit ka, nakulong ka, hindi kita dinalaw. Yung ginagawa mo sa kapwa mo, hindi mo lang sa kanya ginagawa mo sa akin, sabi ng Panginoon. Di ba? Yun ay pagpapakita ng Panginoon, napakahalaga ng tao sa Diyos. Kaya ang tao, ang mananampalataya, minibigyan niya ng mandato, ipadama ninyo sa tao ang pag-ibig niya. Umibig tayo. Dahil yung ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. No one left behind. Amen. Nagsasawa ba tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Magpadama ng pagmamahal sa ating kapwa, yung ginagawa mong yan, hindi mo lang ginagawa sa Kanya, ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya,
Pagharap natin sa Kanya, sasabihin ng Panginoon, naratay ako, pinuntahan mo ako. Kapatid, nanay, baby, naaratay, puntahan nyo. Pinuntahan ko na. Puntahan natin. At ang simbahan, sabi ko nga sa Kanya, nanay, mararamdaman mo, andyan ang pag-ibig ng simbahan sa iyo. Sino ba ang simbahan? Ang bibag? Hindi. Yung nandoon sa loob ng simbahan. Tayo yun. Tayo, magpapadama ng malasakit. Pagmamahal. Bakit? No one left behind. Walang maiiwan. Kaya ba natin ipadama? Mga kapatid, kaya ba natin maipadama? Na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko, karamay mo ko. Malasakit. Ang ganda ng pag-ibig ni Lord, no? Kung dadamahin lang natin yung love ni Lord. Lord, sino ako? Kasi anak, no one left behind. Ayaw kitang mapahamak eh. Amen? Mahal tayo ng Diyos. O ngayon, naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos? Ipadama mo. Padama natin sa tao, sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi pa kumikilala kay Kristo, na na nagmamahal tayo. Amen? Nagmamalasakit tayo sa kanila. Kaya sineshare natin yung gospel kasi nga, nagmamalasakit tayo sa kanila. Ang sabi ko nga, choice na nila yon. Amen? Pili mo na yan. Kung mapapahama ka, pili mo na yan. May napanood ako, 13-hour yata yon sa Netflix. Parang gano'n, 13 hours. Yung parang boss nila, nagpapatayan sa, yung malam mo sa Afghanistan yun, o sa, kung saan bayan, basta dyan sa Middle East. Nung na-rescue sila, magpapaiwan pa siya. Eh, dami nang namatay sa kanila. Magpapaiwan siya, hindi dahil nagmamalasakit siya. Gusto niyang yung kasi yung dignidad niya. Nakuha yung kanilang lugar ng mga Taliban. Taliban yata o ISIS. Parang gano'n yung napanood ko. No? Nagpapaiwan siya. Sabi nung bida, pag nagpaiwan ka, wala nang pupunta dito para balikan ka pa. O di sama siya. No one left behind. Amen? Mga kapatid, marami nagpapaiwan. Tika sa ulo. O di sabihin mo, wala nang haing maihahain pa. Sa mga mananampalatang ayaw pa rin magbago. Unti-unti, magbabago. Wala nang haing maihahain pa para sa kaligtasan. Bakit? Binigay na nga si Kristo eh. Ano pa hintayin mong kaligtasan? Nandun na nga. Naunawaan niyo po ba ako? Okay, sakop na ito ang mga mahihina at nangangailangan. Ang mga kaaway, yung pagmamahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Amen? Nung naapako ang Panginoon, yung mga taong naroon din niya sinabi sa Ama, Ama, puksain mo sila. Kasi tinutuya ang Panginoon eh. Bumaba ka dyan. At ngayon din kikilalanin ka namin. Mananampalataya kami sa iyo. Bumaba ka dyan. Yun rin yung nando sa kaliwa, na magnanakaw, tinutuya siya. Ligtas mo kami. Maligtas mo ang sarili mo, ligtas mo rin kami. Tinutuya siya. Hindi sinabi ng Panginoon, Panginoon, puksain mo sila. Hindi. Ano sumapa sa bibig ng Panginoon? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Wow, di ba pasalita tayo ng pag-unawa ng Diyos, pagsalita tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ako namatay para sa mga taong ito Panginoon, Ama, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Patawarin mo po sila. Alam niyo ang mga alagad, si Bartolome, nung binabato, ganun din yung kanyang panalangin. Bakit? Follower siya ni Lord Habang binabato siya, yung unang martir, ewan ko, nakalimutan ko. Tama si Bartolome nga. Tama ba? Habang binabato siya, ano sabi niya? Tumingala siya at nakita niya ang Panginoong Hesus na nakaupo sa kanyang trono. Sabi niya, lumabas sa bibig niya, huwag mo nang panagutin
ang mga taong ito. Kita nyo? Kasi bakit? Follower eh. Follower ni Jesus. Kung ano yung sinabi ni Jesus, yun rin ang binigkas ng unang martir. Binabato siya. Dahil yung kanyang pagkilala kay Kristo, binato siya hanggang sa mamatay. Anong lumabas sa bibig? Panginoon, patawarin mo po sila. Huwag mo na silang panagutin sa kasalanang ito. Amen? Naunuhan nyo? Pagpapakita yon ng pagmamahal sa kaaway. Sino may kaaway? Dami. Di ba? Lahat tayo may kaaway. Lahat tayo mayroong ganun. May mga nagagalit sa atin. May mga naninira sa inyo. May mga naninira sa atin. Kaya lang, inuturuan tayo ng Panginoon ng pag-ibig natin sa mga kaaway. Huwag kang gagante. Binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Wow! Di ba? Sabi, ang hirap naman noon, Panginoon. Pag minura ka, huwag mong susumpain. Pagpalain mo. Wow! God bless you. Minumura ka, God bless you. Oh, kaya ba yun? Kapag ka-follower tayo ni Jesus, kaya. Amen? Follower ka nga eh. Kasi nga ginagaya mo siya, tinutularan mo siya. O sino follower ni Jesus? O, ibigin natin yung ating mga kaaway. Kung kaaway niyo ako, ibigin niyo ako. Ano pa? Ang mga dayuhan. No, mga dayuhan at hindi kilala. Mga stranger. Magpapakita tayo minsan na ng malasakit. Amen? Sino pa? Ito madalas, iniiwan. Ang dami ko nakita nito. Bata. Mga bata, mga sanggol. Di naman nila sinabing mag-asawa kayo. Di naman nila sinabing buuin niyo ko. Nagsumpaan pa kayo. Diba? Daming ganyan. Yung daming sanggol. Pero sa Diyos, mahal sila ng Panginoon. Sumpaan, di ba? Saksi ang buwan. Ang araw at ang mga bituin. Iniibig kita. Please, marry me. Nagpakasal. Pagkatapos, unang taon, pangalawang taon, 3 taon, 4 na taon, hiwalay. Asa ng mga bata? Left behind. Naiwan. Ano damdamin ng bata? Kapag naiwan, naunuhan niyo ko. Pero yung babata nila, biktima sila ng ng pagbabaliwala. Biktima sila nun. Ramdam nyo, yung ramdam ng mga bata. Kaya tayo mga matatanda, pahalagaan natin ang mga bata. Dahil si Kristo, pinahalagahan niya ang mga bata. Amen? Sabi ng mga alagad, paalisin ng mga bata. Maingay. Maingay. Nagugulo ang Panginoon. Kinalong ng Panginoon ang bata. Pag hindi kayo tumulad sa bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Nakita nyo? Kung paano ang Diyos pinahalagan niya yung mga binabaliwala ng lipunan. Wala namang halaga ang bata. Wala namang makukontribute sa atin yan. Wala naman tayong makukuhang ikapu dyan. Wala naman tayong makukuhang offering dyan. Hindi tayo kayang regaluhan yan. Wala tayong mapapala sa bata. Hindi. Sa Panginoon, mahalaga sila. Mga magulang, may anak ka. Mahalin mo anak mo. Huwag mo iwan. Huwag mo iwan. Dahil mahalaga sila sa Diyos. Amen? Ramdam nyo? Love tayo ni Lord. No one left behind. Mga matatanda. Ito yung mga biktima ng pag-iwan. Nung kumikita, sa amin si nanay, sa amin si tatay, nag-aagawan. Pag malaki pensyon, nag-aagawan. Sa amin si nanay, sa amin si tatay. Pagka
Wala nang magbigay yung matanda, nagtuturuan sinong mag-aalaga kay nanay, sinong mag-aalaga kay tatay. Yung matanda, luluha na lang. Nakukuha niyo po ako? Luluha na lang. Iniwan ng mga anak, pinabayaan. Habang may nagba-Bible study, kwento ni pastor, may kumatok. May kumatok sa church. Isang matandang babae nakasakay sa wheelchair. May nakalagay na karatula. Sa inyo na si nanay, pagod na ako mag-alaga. Oh, di ba? Ang tanong, tama o mali? Biro nyo, nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Tingin-inginin. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo. Eh nga'y malaki ka na, nais mong maging malaya. Di man sila hayag, walang magagawa. Wala nang magagawa, malaki na ako eh. Alis na ako kay nanay, alis na ako kay tatay. Ano ba naman kayo? Laki-laki ko na. Huwag niyo akong itratong baby. Tapos pag hindi inaasikaso ng nanay at tatay, nagdadamdam. Hindi ako love ni nanay, hindi ako love ni tatay. Pagkakalat pa. Pero huwag mo akong tratuhin, baby. Pag pinagain niyo pa, pag hindi pinagain, ayaw akong pagain ni nanay. Saan ba talaga? Masama pa nito, yun nga, pagdating ng ang matanda, ang nanay, naubos lahat ng ipon para sa anak, para pag-aralin. Pero yung kanilang obligasyon, sa totoo lang, obligasyon yun. Mga anak, obligasyon yun. Na ang inyong mga magulang, tignan ninyo. Kaya naman ipatitingin dyan. Amen? Sermon to, sermon. Alam nga naman iba ang tumingin. Alam nga namang iba ang magmalasakit. Siyempre tayo, kayo na mga anak. Amen? Tapos pag namatay, iiyak ka. Bibili mo ng magandang ataol para tayo nasa lamay, Iiyak. Hindi. Kay Jesus, sabi ni Jesus, paalagaan nyo, matanda. So church na ito, mahalaga, matanda. Amen. Hindi youth-oriented ang church na ito, family-oriented. Hindi lang pinahalagahan ng mga bata. Hindi pinahalagahan lang ng mga may kayang ibigay. Pati matatanda, kakalingain. Alam niyo yung motto natin? Walang Kristiyanong magugutom. O paano sino aabot? Tayo. Amen? Tayo, mga kapatid. Mahalaga ba sa Diyos ang matanda? Sabi ng Panginoon, lahat ng balo, lahat ng mga ulila, kalingain ninyo. Kanino yan sinasabi? Sa church. Sa church. Amen? Pero bago ang church, kasi sinabi ng Panginoon titignan ninyo kung yung balo, mayroon pa siyang anak. Kasi, parang ganito, kayo muna na mga anak ang tumingin sa inyong mga matatanda. Nakuha niyo po? Mauna. At kasunod nun, kung wala talaga ang simbahan. Pero nakaalalay ang simbahan. Amen? Mahalaga pa tayo kay Lord, mga kapatid. No one left behind ba? Ayaw ba ng Diyos na may maiiwan? Ayaw ba ng Diyos na merong hindi pinapansin?
Gusto ng Diyos, lahat pansin. Dahil siya, pansin niya ang lahat. Pinahalagahan niya ang lahat. Pag lumuhod ka sa Panginoon, naandun agad ang Diyos. Ang tenga ng Panginoon, nakakiling sa'yo. Ganun. Nandiyan ang anak ko. Magsalita ka, anak. Amen? Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi para sa isang grupo lamang o lahi, kundi sakop ang lahat ng tao sa buong mundo. Sabi ng John 3:16 nga, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. No one left behind. Amen? Pangalawa lang pa lang. Wag po kayo mag-alala, dalawa lang. No one left behind. Ang Diyos ay aktibong naghahanap. Hinahanap niya ang tao. Kasi nga nagmamahal eh. Naghahanap. Hinahanap ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamahal, kundi siya ay naghahanap sa mga taong nawawala at makasalanan. Minsan sa church, makasalanan yan, huwag natin intindihin yan. Para saan ba ang church? Bakit, mga kapatid, ang simbahan, parang ospital. Tandaan natin, ang church ay ospital. Amen? Tayong lahat, naka-confine. Ibig sabihin, may mga sakit pa rin tayo, espiritual. Ginagamot, patuloy na ginagamot ng Panginoon ang simbahan, ang church ay ospital. Sino papasok sa ospital? Yung walang sakit? Yung may sakit. Sa church, yung may sakit espiritual, kailangan dalhin sa loob ng church. At sino ang manggagamot? Sino ang dakilang doktor? Ang Panginoon. Amen? Sabi niya, siya ang great physician. Kaya hinahanap niya ang mga nawawala. Hinahanap ng Panginoon ang mga makasalanan. Ang sabi nga ng Lucas 19, 1:7. Ito, istorya ito ni Sakeo. No? Ang sabi, si Sakeo ay isang mayaman na publikano na nagtatrabaho para sa mga Romano. Basahin niyo yan, ha? Basahin niyo yung Lucas 19, verse 1 hanggang 17. Apo? Hanggang 7 lang pala. Si Sakeo ay isang mayaman na publikano na nagtatrabaho para sa mga Romano. Siya ay hindi pinapansin ng mga kapwa niya Hudyo dahil sa kanyang trabaho at ugnayan sa mga Romano. So damdamin ni Sakeo? Kapwa niya Hudyo, hindi siya pinapansin. Bakit? Tinuturing siya makasalanan. Tax collector siya. At yung tax na yon, na ipinataw ng mga Romano, dinodoble ni Sakeo. Hindi lang doble, triple. Para sa kanyang kapakanan. Nakuha nyo? Makasalanan, hindi makasalanan. Makasalanan. Sa mga Hudyo, makasalanan yan. Noong mga panahon na yun, makasalanan yan. Huwag nating intindihin yan. Nakikipasama yan sa mga Romano na nagpapahirap sa atin. Huwag natin siyang pansinin. No, hindi siya pinapansin. Ayaw nga ng Panginoon ang hindi pinapansin . Amen? Ngayon, hindi siya pinapansin. Ngunit kay Jesus, mahalaga ang taong tulad ni Sakeo. Mga kapatid, ano daw si Jesus? Mahalaga ang mga taong tulad ni Sakeo. Ano ba ang tao nun? Ayaw nila kay Sakeo. Pabigat ka sa amin. Tax collector. Mandurugas. Pero si Jesus, kaya siya naroon para hanapin si Sakeo. Si Sakeo talaga ang gustong puntahan ng Panginoon. Hindi aksidente yun. Nang malaman ni Sakeo, pandak. Nang malaman ni Sakeo na nandyan ang Panginoon, nagpupumilit siyang makita ang Panginoon. Ninahawi niya, hindi niya makita sa dami ng tao. Ganun kapopular ang Panginoon noon. Hindi niya makita. Dahil sa maliit siya, pumanik siya sa puno para makita ang Panginoon. Sino ba itong dumarating? Nagpapagaling na bumubuhay ng patay. Tingnan ko nga.
nung makita siya ng ating Panginoon, pagtapat ng Panginoon, doon sa puno, tumingala ang Panginoon. Sakeo, baba. Kita nyo? Si Sakeo talaga. Hindi, pastor, nagkataon lang. Sakeo, baba, manunuluyan ako sa iyo. Kakain ako sa iyo. Oh, bakit pumunta ang Panginoon doon? Para kay Sakeo. Para sa isang taong makasalanan na tinuturing ng lipunan, isang pahirap, mandurugas, mandaraya. Pero Panginoon, mahalaga siya. Amen? Sakeo, baba ka dyan. Si Jesus ay hindi lamang tinawag si Sakeo sa pangalan, kundi nagpakita rin ng pagmamahal at pagtanggap sa Kanya. Ano ang tao? Wag na. Di ba? Napansinin yan. Ay kung tutusin, kung ang Panginoon, ganun, hindi niya papansinin yun. Hindi, nagpunta ang Panginoon doon, sabi nga, hindi lang siya tinawag sa pangalan, kundi sinabi ng Panginoon, bumaba ka dyan sa kayo at manunuluyan ako sa iyo. Wow! Yan ang Diyos. Kita nyo? Sino hanap-hanap niya? Ang banal? Hindi. Hinahanap ng Panginoon ang mga makasalanan. Alam niyo ba, tayo'y tulad ni Sakeo. Kailan kayo naging Sakeo? Mga makasalanan, tayo. Hanap-hanap natin ng Panginoon. Kinatagpo ka ng Panginoon. Sa dami ng tao, kinatagpo ka. Nangusap siya. Tapos nang manampalataya ka, pumasok, nanuluyan. Di ba? Nanuluyan ng Panginoon. Nakakilala natin siya tulad ni Sakeo. Sabi ng mga tao, hindi namin tanggap si Sakeo, pero siya tanggap ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus, kay Sakeo, sabi nga, nagdulot ng pagbabago ng buhay. Talaga? Oo. Basahin ninyo yung verse 8. Nang makilala niya, nanuluyan ng Panginoon. Dahil hindi siya pansin eh. Tingnan nyo ora mismo na bago ang buhay ng isang taong makasalanan. Kaya totoo ang salita, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung luma niyang pagkatao, siya'y bago na. Totoong nagaganap. Nang makilala ni Sakeo ang Panginoon, nang pinahalagahan ng Panginoon si Sakeo, ang sabi ng tao, hindi ba alam niya na makasalanan? Yung kanyang tinanggap. Yung kanyang pinag-inakainan. Hindi niya ba alam? Hindi ba nakilala ng Panginoon? Pero tingnan ninyo, nang ang Panginoon nagpakita ng hindi pagtangi. Kasi hindi pagtangi yun eh. Di ba? Ang mga Hudyo, nagtatangi sila. Pero ang Panginoon, di siya nagtatangi. Nang makita yan ni Sakeo, anong dulot? Pagbabago ng buhay. Panginoon! Ngayon din, ipagbibili ko yung aking mga ari-arian. Yung aking mga nadaya, ibibigay ko ng higit pa. Ibinalik. Mga kapatid, hindi kailangan ng mga senador para magbalik. Nakuha niyo ako? Di ba ngayon may mga nagbabalik? Pero si Sakeo, nang matagpuan ng Panginoon, ora mismo, Panginoon, ibabalik ko kung may nadaya ako, ibabalik ko sa kanila ng doble ang aking nadaya sa kanila. Wow! Pinamigay pa ang kanyang mga ari-arian. Kalahati. Amen? Yan ang nagaganap sa isang taong kinakatagpo ng Panginoon. Nagbabago ang buhay. Kasi nga, no one left behind. Walang hindi papansinin ng Panginoon. Ngayon, kung si Sakeo nung panahon na yon, pinili niya na hindi kilalanin si Kristo, hindi niya matatanggap ang kaligtasan. Kasi nung sabi ng Panginoon, ngayon ding araw na ito, dumating sa tahanang ito ang kaligtasan. Ako nyo, ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan. Bakit? Dahil tinanggap. At yung tinanggap, tanggap siya. Kahit sino siya, tanggap siya. Kapatid, kahit sino tayo, tanggap tayo ng Panginoon.
tulad tayo ni Sakeo. No? Mga kapatid, ang mga tulad ni Sakeo ay patuloy na hinahanap ni Jesus. Dati tayong tulad ni Sakeo. Salamat. At hinanap tayo ng Panginoong Jesus. At tulad ni Sakeo, binago din ni Jesus ang ating mga buhay. Mga kapatid, dahil yan dun sa salitang, no one left behind. Lahat pansin ng Diyos, walang maiiwan. Walang ibig sino man ang Panginoon na mapunta sa apoy ng impyerno. No one left behind. Mga kapatid, sabi ko nga, walang taong hindi mahalaga sa Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao at walang taong hindi mahalaga sa Diyos. Naway, maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At nawa, tayo man din ay magpakita ng pag-ibig sa mga taong nasa paligid natin, walang maiiwan, walang hindi pansin, lahat mahalaga sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you po. Hawakan niyo po yung inyong mga tinapay. Dako po tayo dun sa pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay namin naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, hawakan niyo po yung mga tinapay. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoong Hesus, namatay ka para sa amin. Ito pong aming hawak ay simbolo, Panginoon, ng iyong katawan. Katawang hinampas, katawang pinako, binugbog, hindi dahil nagkasala ka, kundi dahil makasalanan kami. Umibig ka lang ng lubos, Panginoon. Inibig mo kami. At ang pag-ibig mong ito, Panginoon, humantong, Panginoon, sa pag-aalay mo, Panginoon, ng iyong katawan. Ikaw ang napako. Ikaw ang nilagay sa napakalaking kahihiyan, Panginoon. Ang katawan mo, Panginoon, hindi makilala, Panginoon, dahil sa bugbog na inabot ng katawan mo. Ganun ka, Panginoon. Tiniis mo lahat ng ito, Panginoon, dahil sa laki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inako mo yung dapat kami, Panginoon. Inako mo. Salamat po, Panginoon. Namatay ka para sa amin. Salamat, Panginoon. Nalay mo ang iyong katawan, Panginoon, para kami magkaroon, O Diyos, ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Namatay ka, Panginoon. Namatay ka para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayon, Panginoon, inaalala namin, Panginoon, ang katawang mong nabayubay, Panginoon. Panginoon, sa pagtanggap namin, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat tumanggap sa simbolo ng iyong katawan. Kung mayroon kang nakikitang karumihan sa aming mga puso, Panginoon, at yun yung magiging dahilan upang hindi maging pagpapala ang pag-alaala namin sa ginawa mo, kundi ito pa'y maging sumpa sa amin, Panginoon, dahil hindi namin pinahalagahan ang simbolo, Panginoon, ng ginawa mo, ng simbolo ng iyong katawan, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, tumanggap sa simbolo ng iyong katawan. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Sige po. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. Ang dugo na tumulo sa katawan ng Panginoon. Panginoon, ang katawan mo, Panginoon, hinampas.
At sa mga sugat mo, tumulo, Panginoon, ng dugo, Panginoon. At ang dugo mong yon, Panginoon, ang luminis, humugas sa aming mga pagkaasala. Salamat po, Panginoon. Salamat, hinugasan mo na ang aming mga pagkaasala. Salamat, ang sinumang taong sumampalataya sa iyo, Panginoon, hinugasan na, Panginoon, ng dakila mong dugo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dugo. Lord, ang dugo ay simbolo ng buhay. Namatay ka. Nialay mo upang kami magkaroon ng buhay. Salamat sa kamatayan mo. Salamat sa dugo mo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, may buhay kaming walang hanggan, Panginoon. Salamat po. Salamat. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Pagsamba. Amen. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilan Diyos, salamat. Malaya kaming nakalalapit sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Tinatawad mo namin mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Hindi mo nais na mayroong maiiwan, Panginoon. Salamat. Panginoon, gawin mo kaming tagapagdala, Panginoon, ng mabuti mong balita, Panginoon. Makita sa aming buhay ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon. O Diyos, maging mabuti kaming patotoo sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, aming inaalala, Panginoon, Sister Lovely, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, ay dumaranas ng asma. Panginoon, in Jesus' name, Lord, sinabi mo, ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Pagalingin mo siya sa oras na ito, Panginoon. At bawat may karamdaman, Panginoon, Lord, hipuin mo po sila sa oras na ito, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, tinugon mo ang aming panalangin, Panginoon. Lord, paluluwagin mo ang paghinga, Panginoon, ni Sister Lovely, Panginoon. Tatanggalin mo, Panginoon, yung asma niya sa oras na ito. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Kung mayroon kami mga suliranin, Panginoon, o Diyos, Lord, ikaw ang aming maging katugunan. Ikaw nga, Panginoon, ang aming katugunan. Ikaw ang magpo-provide, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Salamat po, mayroon kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sa iyo, pasalamat, pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.